Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Virgo. This reading is for you. Tingnan natin na iyong July 12 to 18, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Tingnan natin, vice versa palagi. Ano ba yan? Kuwawa naman to, ano ko. Virgo, sa mga gusto magpa-personal reading, lalagay ko na lang dyan sa screen ng video yung aking FB at paki-message nila ako para sa details ng personal reading. Yan. I-check nyo lang din maigi para hindi kayo ma-scam. O kaya nahan dyan sa description below yung link or dyan sa aking mismong YouTube. Okay, tingnan muna natin Virgo. Okay, Virgo, nandun ko sa sitwasyon na maybe you try to make it balance any situation into your life. Mas nandun yung point na nagkakaroon ka ng mga disiplina or nandun yung discipline when it comes sa iyong sarili. This time, maybe you are more on focusing to yourself. Sa nakikita ko sa iyo this time, may mga bagay ka na iniisip o may mga bagay ka na iisipin na nangyari na noon or nangyari sa mga nakaraang linggo o nangyari noong kung kailan man yan, may pupo ang anak ko, o may mga bagay ka na babalik-balikan o may mga bagay o sitwasyon na muling mangyayari. Nagkakaroon ng nagkakaroon ng mga pag-iisip o pag-isolate sa iba sa inyo na handon sa point na yun o pwede may mga bagay ka na iniisip, may mga bagay o sitwasyon sa iba sa inyo na maaari nagkakaroon ka ng disappointment, pwedeng sa isang tao, pwedeng sa lalaki or someone who's connected sa iyo, sa mga nakakausap mo, di ba? Pwedeng nahandon, pwede rin sa sarili mo, sa iba, pwedeng nahandoon sa point na yun. Nahandoon din yung point na maaring yung iba sa inyo is nagkakaroon o may mga pinagdadaanan na maaring you're stressed, may mga struggle, problema, or you're feeling burden, di ba? Nahandoon sa point. May mga bagay ka raw na iniisip talaga or isolate, nagkakaroon ka ng pagsisiyasat, naghahanap ka ng mga katotohanan, ganito ba, ganun ba, dapat ba, kailangan ba, parang you're searching for something or nahandun yung urong-sulong na situation. No, you want to heal with something or may mga bagay ka na gusto mong baguhin, kung saan aspeto ng buhay mo yan at kung kanino at ano man yan, na doon nakikita ko sa'yo, it's more on aware din naman. Sa nakita ko may mga bagay ka doon na inaalala, sa nakita ko dito, doon din yung point na, syempre, may mga bagay na, ganun ka naman talaga, no? Virgo, you are more on respect. Hindi lang sa sarili mo, syempre, you respect person. Ay, sorry, hindi pala lahat. Sabi ganun no? Ano ba natin, yung basher, o, diba? Kung ano man yan. But still, I love you all. Yan, andun sa point na yun. Yun, nandun yung point ng mga bagay ka doon na inaalala. Handun din yung aware mo pagdating sa ibang tao or maybe you are more aware when it comes to yourself. May mga bagay ka doon na dinadamdam o dinidibdib. Nandun ka sa point na yun. Nandun din yung point ng mga ikakagulat, ikakashock, o ikabibigla ka na situation, no? Sa nakikita ko sa iba, sa inyo. Maaari may mga revelation sa iba, may mga konting problema, crisis, or maybe basta may mga ganong sitwasyon na medyo may worried situation sa nakikita ko sa iba sa inyo. Yan, may mga ikaka-worried. And then also, ang nakikita ko rin sa iyo dito is merong tao na medyo lalaki siya, medyo may pinagdadaanan ata siyang lungkot. Hindi ko alam if this is you or someone who's connected sa iyo. Pwedeng nahandoon, they feeling burden, struggle, loneliness, and sadness sa nakikita ko sa kanya. And then also is, parang it's more on, it's more on lonely person sa nakikita ko sa kanya dito. Magkakaroon ka din ng connection o may tao makikipag-usap sa iyo, lalaki, or ikaw ang makikipag-usap sa kanya, lalaki, no? Sa iba naman sa inyo is pwedeng may kakausap, hindi man siya lalaki, maaaring may kakausapin ka na isa o hanggang dalawang tao or maybe sa iba dito is 3 tao. Okay, may mga pag-uusap, 3 or 4 maybe sa iba, 1, 2, 3 or 4 sa iba sa iba is 2 tao, sa iba is 3 tao. Pwedeng nandun sa point na yun. Magkakaroon ng mga pag-uusap sa nakikita ko sa iba sa inyo. Pwedeng ito is related to something of fulfilling something. Pwedeng pera, pwedeng magkakaroon ng mga open communication sa tao na to kasi they want partnership
o kaya ikaw yung makipag-partnership o sa sayo ito, basta may mga ganun related siya sa mga fulfilling situation or pera man yan, trabaho, mga ganun sitwasyon. And also, ang nakikita ko rin sa iyo dito is there's a deep wound or there's a battle happen into your life. May bagay o sitwasyon ka daw na magpupursige ka or talagang titiisin o tsatsagain mo yung sitwasyon na yun, no, sa nakikita ko sa iyo. Andito din yung point na nakikita ko na may mga, I don't know kung meron kang ni-reject na tao or meron kang bilak na tao or maybe hindi mo lang talaga siya kinakausap or pwedeng vice versa siya ito sa iyo na ganun na sitwasyon, ha. Yun na nakita ko. May mga multitask on multiple priorities ka daw na gagawin. Medyo malungkot yung iba sa inyo na nakikita ko dito. Hindi ko alam in what way yung lungkot na pinagdadaanan mo. Pwede sa mga taong mahalaga sa'yo, sa sarili mo, or sa pera man yan, or into your business or trabaho. Dahil sa iba naman, may mga i-evaluate daw kayo na situation sa nakikita ko dito. May pag-i-evaluate na sitwasyon, may mga paghihintay na magaganap o mangyayari. Andun din yung boundaries or maybe you putting boundaries or may mga bagay o sitwasyon ka na mas magiging matatag ka at handun din yung point of handun yung lakas ng loob mo for something na paninindigan mo this time. Parang nahandun ka sa point na yun. May paninindigan ka raw. May taong matigas ang ulo. Lalaki? Or maybe this is you, no? Sa iba sa inyo. Yun na nakita ko dito. May consultant eh. Hindi ko alam kung ano yung consultant na yun. Maybe someone want to consult sa'yo or ikaw magko-consult ka sa isang sitwasyon o kung kanino man yan or maybe there's an advice situation. Pwedeng na doon sa point na yun. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba sa inyo, may didesisyonan daw kayo. Na may didesisyonan kayo na pero ma-achieve mo na yung decision na yun, didesisyonan mo siya or a-actionan mo siya pero mariresolbahan siya. Ibig sabihin, mariresolbahan yung sitwasyon. Or pwedeng may tao na makakatulong sa iyo na mariresolba mo yung sitwasyon na yun. Yun na nakikita ko dito. Parang merong parang may mga pagsisisi ako nakikita sa iyo. Parang meron ka daw pinagsisisihan. Hindi ko alam, I don't know why. Maraming ibig sabihin ng pagsisisi. But still, andun yung failure, pagsisisi, and disappointment. Also, there's a loss no? Maraming ibig sabihin ng loss, ha? Basta, there's a loss with something. Yun ang nakikita ko dito. Okay, we have the 3, 3, 10, 11, 10, 10, and puro 3 ka. Uy, endless cycle. It's up to you. Lucky shirt. And take action. Okay, pagdating sa'yo, maaari nakita ka ng repeating numbers or connected sa'yo itong mga number nito. Tandaan mo palagi na pag nakita ka ng repeating numbers, ibig sabihin, your angel is try to connect dahil may gusto siyang mensahe na gustong ibigay sa iyo. Okay, Virgo. Andito yung sitwasyon na maaring may tao ka na susuportahan tulad ng nabanggit ko kanina. There's a new beginning o may pagtatapos sa isang bagay, isang sitwasyon sa buhay mo. Andito yung point na you know your purpose when it comes sa mga bagay o action o gagawin mo this time. Magkakaroon ka rin ng pagising o awakening in some aspect of your life. Mas mahahaba yung pasahabaan mo daw yung pasensya mo this time or you need, magkakaroon ka rin ng self-realization, no? Or pwedeng may mga action ka na gagawin this time. Also, parating din yung mga peace or andun din yung point na merong mga ipaprogress ka daw na sitwasyon, either in something creativity, decision, action, movement, pwedeng na doon sa point na yon. Andun din na may mga bagay na there's a hope kasi and there's a hope and huwag ka mag-alala because of that hope is mangyayari siya. Ibig sabihin magkakaroon ng recovery, success, kasi this na endless of a cycle. Ibig sabihin is completion, no? Magaganap na ako. So 5-5 kasi is the completion. Changing is coming pagdating sa iyo. There's a victory and success happening into your life.
ang nakita ko dito sa'yo, and also, ang nakikita ko rin sa'yo dito is, also we have the 10 and 10, di ba? Yan, 10, 10, and 10, 11. Also, this is 6, 3, 6, 9. Okay, ibig sabihin na handun yung point of discipline, handun din yung point of victory and success, completion, and then also new beginning, and then also the fruition and the fulfillment happen to your life. Kumbaga, it's more on changes na magaganap o mangyayari sa iba sa inyo. Congratulations, ano, sa iba sa inyo. Ang ganda, ano, may reward, oh. Reward of their perseverance. Trust in the process. Ang ganda ng card mo. Okay, with the 3-3, yun nga, so lang sabi ko kanina, is there's an action na magaganap o mangyayari pagdating sa'yo. Siguro welcome to growth, creativity, joy, community. Siguro may mga pag-uusap na magaganap, plano, teamwork, or magbibigay ka ng effort in that situation, may tao ka susuportahan, or vice versa, pwedeng nahado sa point na yun. Community vision and talent. You're doing your best, you're doing your passion, you're doing your creation. Sa ngayon, ano, sa nakita ko dito. Seeing the angel number 333 is the sign that it's a time to focus inward. Ganun ka naman, work on your skill, more or focus ka, tulad sabi ko, discover your talent and use your imagination. Mas more ka magiging imaginative this time. Yung mga bagay ka na i-imagine daw. Unleash your inner artist. Doing so will boost your self-esteem and sense of competence. It does wonders for your sense of purpose and contribute to your community. Aba, may ano ka nga, may support system or handa yung point na parang action of progressing situation. Mga ganun. May nakita rin kasi ako ditong group of person. Hindi ko alam kung ano yung group of person na yun eh. Siguro may kakausapin ka na parang may grupo or isa ka dun sa grupo. Ganyan. Magkakaroon ng mga ganun. Collaboration, partnership man yan, or dealing maybe sa iba, or basta may group akong nakikita. Yun na nakita ko sa iba. Anak, baba ka muna. Tingnan natin ang iyong energy. Anak, paano makakapag, si Mami, baraha? Nandiyan ka. Energy ni Virgo. Okay, when it comes sa iyong energy, sa energy mo this time, ang nakikita ko sa iyo, medyo hoping. Hoping, ano, hindi ka nalalack of idea, hindi ka nalalack of plan, ganyan, hoping. Pero yung iba sa inyo, siguro you want to speak or may mga bagay kang gustong sausapin, gusto mong sabihin, gusto mong desisyonan, gusto mong, may mga bagay ka na iniisip, mga ganun, sa nakita ko dito. Pero hindi mo magawa. Pwedeng nandun sa point na yun, ano, pwedeng pwedeng nalilito ka, pwedeng gagawin ko ba or hindi, pwedeng nandun sa point na kakaliwa ba ako o kakanan, magpo-force ba ako or hindi. Pwedeng nandoon sa point na iyon. Or pwedeng sa iba sa inyo is, siguro mas more, sa iba kasi is, siguro mas more ka magiging more on quiet this time, pero nahandoon yung pagmamatsyag na doon sa point na yon, no? Pwedeng nahando din yung point na mas parang magiging more on patient ka kasi this time. Yun ang nakikita ko. Sa iba naman sa inyo is meron ka daw most patient or kalma ka this time sa nakita ko dito. Or pwedeng sa iba kasi sa inyo is nagkakaroon ka ng mga bagong plano, mga bagong strategy, or pwedeng mga bagong pananaw sa kinabukasan. Pwede rin kasi na nagpo-focus ka lang talaga sa sarili mo this time, ano? Pwedeng nahando sa point sa iba sa inyo. Mas nag-e-effort ka with your own, mas nag-e-effort ka sa mga bagay na gusto mong bigyan ng effort talaga this time. Sa iba sa inyo is maaari mga hinihintay kayo na situation, maybe you wait for the answer, for a revelation, na may hinihintay ka ba na kailangan, na gusto mong ma-reveal, or may mga ganong sitwasyon ako nakikita dito. Yun.
pwede rin na doon yung point na magkakaroon kayo ng delay or may mga bagay kayo na i-delay, ipopostpone, ipopose, mga ganyan. Na doon sa point yung iba sa inyo. Tingnan natin ang parating kay Virgo. Parating po kay Virgo, please show me. Parang ayaw mo rin kasi magpa-bother dito sa sitwasyon mo, no? Parating sa'yo. Ano po to, universe, kay Virgo? Okay, parating sa iyo. Okay. Parating sa iyo, Virgo, unahin ko muna ha, yung iba ha. I-reverse nyo to ha. May nakikita ako na tao na iinsultuhin ka or magkakaroon ng mga pag-iinsulto, ikaw ito sa kanya or vice versa. May tao na paniniwalain ka niya when it comes sa mga bagay na sinasabi niya. May tao na magmamarunong, magtatalinuhan, or may tao na magiging very defensive, no? Or may sa iba sa inyo, this is a rude person. Sa iba, siguro hindi maganda yung salita niya, ganyan. Or pwede ring sa iba is may tao na magiging paranoid o kaya na magiging sarcastic, ima-mind games kanya or ikaw ito sa kanya. May ganun ako nakikita ha. Yan. And then also, ang nakikita ko rin sa iyo dito is may babae. Itong babae na to is malapit ito sa iyo. Pwedeng ikaw rin ito ha, sa iba sa inyo. Ang nakikita ko dito, there's a support pagdating din tulad ng sinabi kanina. Either itong tao na to is yung supportahan kanya or ikaw ang bibigyan ng suporta sa kanya. Or in a family, pwedeng nandun sa point na yon. Magkakaroon din ng mga pag-uusap related sa pera, family, kumbaga sa mahalagang sitwasyon. May pag-usama kayong mahalagang sitwasyon. And then also, parating din sa iyo is may mga bagay ka daw na i-illusionin. Ganyan. May mga bagay kang i-illusionin, may mga bagay ka na iisipin o may mga kalungkutan ako na nakikita sa iyo. Sa iba naman sa inyo, pwedeng night shift ka o kaya pagising-gising ka sa gabi, late ka na natutulog o maaga ka nagigising. Andito na yung point na nagkakaroon o magkakaroon ng mga pagpaplano o may plano ka na gusto mong actionan this time o kaya handun yung may mga bagay ka na i-force this time na nasa loob mo, na gagawin mo daw ito at ito daw is magsasucess. Yun ang sabi. Kung may naisip ka, gusto mo actionan, magsasucess daw yan. Kasi there's a victory and success happen into your life. Ang sinasabi dito. Ang sinasabi rin dito kasi is may withdrawal. Hindi ko alam in what way withdrawal. Ganyan, may mga withdrawal situation. Hindi ko alam kung ano, may i-withdraw ka ba, mag-withdraw ka ba ng pera, o may mga i-withdraw ka na situation, na tao man yan. There's a withdrawal situation ako na nakita. Pwede may mga pinag-iisipan ka, di ba? Yun. Pwedeng may mga pinag-iisipan ka na gusto mong i-delay o gusto mong ipagpaliban. Pwedeng nahado sa point na yon. Or pwedeng sa iba sa inyo is na may mga pagkalito or fear, worry, anxiety, or stress na pinagdadaanan o pagdadaanan. Pwedeng nahado sa point na yon. And then also is magkakaroon ka ng mga self-questioning in some aspect of your life. So nakikita ko sa'yo dito, parang naghahanap ka ng katotohanan with something, pero alam mo daw yung totoo. May sitwasyon na either mabivision mo siya or alam mo yung katotohanan na yon. Kaya ka makakaramdam ng kalungkutan or dissatisfaction. Yun ang sinasabi ha, or mabifeel mo. Pwede rin na na yung thought mo is ganon, pero totoo yon. Ibig sabihin.
yung vision mo or yung thought mo na iniisip mo is totoo yun. Magkakaroon din this time sa iba sa inyo ng mga paghihigpit or maghihigpit akong nakikita sa iba sa inyo. Kung sa aspeto ng buhay mo yan, pero nahandun yung nakikita ko, either ikaw ito or sa sarili mo or may tao na magiging ganon. Andito rin yung point na you will become a center of attention. Pwede pag-uusapan ka or magkakaroon ng mga recognition, papuri, or pasasalamat sa iba or pagkakakilanlan. Or pwede rin naman na sa iba sa inyo is may movement kasi ako nakita. But still, you're thinking about something to move. Yung na nakikita ko dito. Yun. Parating sa'yo, may darating daw sa yung gift, tulong, pera, love, parang ganun. Or maybe you have a charity, no? Or siya ito sa'yo, vice versa. Or ikaw ito sa kanya pala, vice versa. Yun na nakikita ko dito. May pagtatapos. O ingat din kayo sa sarili nyo ha. May nakita ko, gutom ka ba? Masakit ba yung tiyan mo? Sinisikmura ka ba? Mga ganyan. Or maybe someone who's connected sa'yo is may sakit sa bandang tiyan. Bladder, cancer, kidney, or bandang tiyan siya, baka nagkaka-LBM lang siya, o naghihilab-hilab yung tiyan, o kung babae ka, syempre menstruation yun, di ba? Tingnan natin dapat mong iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan, Virgo, is, well, hindi ka naman talaga ganito, ano? Siguro overthinking. Pabigla-bigla. And then also, yung hindi ka makapagpaplano. Iwasan mo na ma-unfocus ka. Iwasan mo yung mga tao na bullying or ikaw yung maging bullying. Yung mga tao na bastos, ma-burnout, o kung ikaw ito, iwasan mo. Iwasan mo na yung bahala na situation. Iwasan mo din na hindi ka talaga hindi ka makapag-focus sa mga layunin mo, sa goal mo, or kung magkakaroon ka ng distraction. Yan, iwasan mo. Pagpapaliban, syempre, iwasan mo din yun. Katamaran, malako progress, iwasan mo rin. Tsaka handun din yung point na magkaroon ka ng self-doubt, tsaka yung situation na magkaroon ng mga chaos situation. Kung bago pa mangyari yung chaos na yon, solusyonan mo na. O bago pa lumaki yung chaos na yon, solusyonan mo na. No? Or kaya is, sa iba sa inyo is kailangan nyo daw maging organized kung saan aspeto ng buhay mo yan. Sa sarili, sa pera, sa trabaho, kung saan aspeto ng buhay mo yan. No? And saka, yung hindi ka magkaroon ng pag-i-evaluate sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Kumbaga, isip ka lang ng isip, pero wala namang aksyon na ginagawa na hando sa point na yon. Yan ang nakita ko dito. Another message. Virgo, may papers and documents. Hindi ko alam in what way yung papers and documents na yon. Maaaring marireceive mo, may magbibigay sa'yo, o may mga asikasuhin o isusulat ka na papers and documents kung saan aspeto ng buhay mo yan. O baka may mga dapat ng asikasuhin, ano? Tingnan natin ang iyong love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, and also save money, ano? Dito sa sitwasyon mo. Mas mag-save ka pa kahit na nagsisave ka na. Okay, in devil, oh. Hala,
Hala. Okay, kung single ka is, maaari ba sa inyo is may, ingat ka na lang ano, baka mapasok ka sa third party relationship sa iba sa inyo. Kung may nakakausap ka, kilala mo na to. Either nakakausap mo na to or nakausap mo na ito na maaaring magkakaroon ng connection muli sa iyo. Pero, hindi maganda yung outcome, no? Ingat na lang. Kung kayo naman is nagkahiwalay, yes, nagkaroon ng pag-ihiwalay, sa nakita ko dito, andun yung point na pangluloko or pangliling lang o pandaraya na nangyari, ano? Naging makasarili or sakim ito, hindi naging same page, nagkaroon ng mga conflict, ganyan sa nakita ko dito, and dun yung point na medyo may pagka-player kasi itong tao na to, babae man siya o lalaki, but sila nandun yung separation, nandun yung painful, nandun yung pagtataksil, manipulative na situation, kumbaga, kayo pa man din, may kinakausap na siya. Maaring kayo pa man din is meron siyang binabalik-balikan o meron siyang binalikan na tao. Or may kausap siya, pwede na doon sa point na yon. Yun ang nakita ko dito. Kaya rin kayo nagkahiwalay. Yun. And then, kung kukonect siya sa'yo, dito kasi sa sitwasyon na ito, naaalala ka niya. As in, naaalala ka niya. Pero wala siyang kilos. Hindi siya kumikilos or pwedeng, pero naalala niya yung connection na ito. Maybe they missing you, o kaya naalala niya, nagkakaroon siya ng reminiscing pagdating sa'yo, mga ganun sitwasyon. Pero ang nakita ko dito is, isa ka sa nagiging topic doon sa kung sino makakausap niya ngayon, no? Dito. Pero nandun din yung point na maaaring nagmamatsyag itong tao to. Pero may pinagdadaanan siya ngayong painful eh. Hindi ko alam bakit. Pero in a painful situation siya ngayon. Bumalik yung karma siguro. Pwede nagkaroon ng mga complicated situation, basta may painful situation sa kanya. Dito naman sa sitwasyon, kung may mga third party relationship kayo, oo. 'Di ba? Kasi isa dito, nahandun yung pag-iingat eh. Alam mo yung pag-iingat, kahit na alam mo na at nararamdaman mo na gano'n, nag-iingat pa rin siya. Alam mo yun? Or maybe this is you. Ako nakikita dito, handun yung attraction with someone, vice versa. Wala na, manipulative na to eh. No? Dito sa situation. Tsaka matagal na rin siyang ganito. Maaring matagal na tong may third party. Ikaw or someone is connected, o yung connected sa'yo. Yun ang nakita ko dito. Pero nasa sayo pa rin to, di ba? Ingat ka na lang. Kasi dito sa sitwasyon, handun na rin kasi talaga yung hidden potential pagdating sa connection eh. Yun, handun na yung pagiging manipulative. Tsaka, sarili niya lang din kasi iniisip niya. Yung sarili niya, kumbaga nandun siya sa point na pag nironta mo siya, magagalit talaga siya. Kumbaga, magsa-struggle siya doon sa sitwasyon na yun pagka may sinabi ka sa kanya. Yun ang nakita ko. Kung magkakahiwalay kayo, yes, may nakikita akong paghihiwalay na pwedeng maganap o mangyari. Pero kung ayaw niyo maghiwalay, kumapit ka kahit na painful yun o nagkakaroon pa ng mga conflict situation, kumapit ka pa rin kung gusto mo pa rin magstay. Sa basin nyo, maybe nakastay ka kasi is para sa mga bata, kung may mga anak kayo, di ba? Kung wala naman kayong third party relationship, yes, andun yung awareness, caring, maalalahanin. Sa nakita ko dito, ikaw or siya ito kasi, no, sa nakita ko, alam mo yung point na gusto niya ibigay sa'yo lahat, gusto niya gawin para sa'yo lahat, pero hindi niya kaya. Hindi na nakikita ko sa kanya. Kumbaga is, siguro may meron siya mga pangako, o may mga sinabi siya, o may naiisip siya na gusto niyang gawin, pero sa ngayon is medyo hindi niya kayang gawin yun para sa iyo. Kaya na, ang nakita ko sa iyo, nai-stuck ito, nasa struggle, kumbaga. Pero, ang nakita ko naman dito is tinatry niya naman niya yung best niya. No, handun naman yung point na they want to success pa rin naman yung sitwasyon kahit na medyo hirap siya talaga. Yun ang nakita ko sa kanya. Nandun din yung point na may mga sitwasyon na maaring hindi niya rin nasasabi sa'yo, no? Sa iba sa inyo, siguro kung medyo nahihirapan siya, hindi na lang niya siguro sinasabi sa'yo, sa trabaho man yan, or may mga pinagdadaanan siya na struggle, mga gano'n, pwede hindi niya sinasabi. After na lang niya siguro sasabihin sa'yo kapag tapos na, kapag nangyari na, pag naghanap na,
maring nahandoon sa point na yon. May mga anak ba kayo? Isa, dalawa, or tatlo maybe sa iba? Yun nakita ko, no? Yun ang nakikita ko pagdating when it come in this connection. Pero siguro may mga time lang din na pwedeng magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa iba. Or pwede may mga pagdadaanan lang ng mga depression, stress, ganyan sa iba sa inyo. Tingnan natin na iyong money. Money, trabaho. Virgo. Ayun lang. Naloko na. Ay, devil. Money and trabaho. Okay, pagdating sa iyong trabaho, sa trabaho mo is natural naman kahit sino, kahit saan. But still, this time, yun tong nakita ko sa iyong energy. Sa trabaho mo, nahandun yung painful. Pwede may mga tao ka hindi nakakasunduan, hindi mo gusto, na-disappoint ka sa kanila, maaaring nagkakaroon ng mga pag-aaway, malaki o maliit yan, pwedeng nahando sa, o may mga ikinaka-depress, kumbaga, nahando sa point na, no, sa nakikita ko sa, may mga struggle na situation, but still, kahit na gano'n na nagaganap o nangyari, hinahabaan mo pa rin yung pasensya mo. Alam mo yun, nandun ka sa point na yun, sa iba, sa inyo. May mga nagiging toxic para sa iyo, may mga sitwasyon na mga makasarili or sakim, di ba? Pwedeng nahando sa point na yun. Sa paligid mo man yan or sa trabaho mo or if you have a business, pwedeng nahando sa mga kasama sa trabaho man yan. Pagdating naman sa pera mo, medyo heartache ito, sa nakikita ko sa iba sa inyo. Kasi, meron daw kang pagdadaanan na sitwasyon na struggle pagdating sa pera. May challenge. Nandun sa point, may challenge ka. Andun din yung point na maaring may mga hindi pagkakasunduan o kaya is meron ka kukomprontahin na tao or may kakausapin ka na tao related to a money or siya ito sa'yo, ganyan. Basta andun yung depression, andun yung heartache, andun yung unhappiness situation, kumbaga, no? Pwedeng nasa iba sa inyo is yung mga unexpected a blow of emotion pagdating sa kaperahan. Medyo pain itong sitwasyon. Pwedeng madidisappoint ka sa situation, mga ganyan. May mga intense situation, feeling hurt talaga. Yun. Also, there's a loss of money. Sa nakikita ko sa iba sa inyo, kaya mag-ingat kayo when it comes to a money. Kasi there's a loss of money situation. Ako na nakikita sa iba sa inyo. Pwede rin kasi na hoping hindi ka maloko or hindi mag-over yung paglabas ng pera mo, pwedeng nando sa point ngayon. Kaya, ang nakita ko dito sa inyo is sana walang lumabas na mga ipon na pera, Yun. Pwede din kasi na may tutulungan yung iba talaga. Maaring mahihingi ng tulong sa'yo or may tutulungan ka pagdating sa pera. Or pwedeng sa iba sa inyo is may mangungutang. Yun na nakikita ko. Kaya medyo painful, lonely, lungkot, ganyan. Ako nakikita sa iyo. Sa iba sa inyo, siguro andun niyo yung feeling hopeless, ganyan. Ingat na lang kayo, dito. Basta mag-ingat kayo sa lahat. Pag pera na pinag-usapan, be wise. Talaga. Gamitin mo yung wisdom mo, yung karunungan mo, yung talino mo. Balansin mo yung bawat sitwasyon. Yun nakikita ko. Pero sa iba sa inyo, alam mo yung kahit na nagkakaroon ka ng controlling when it comes to a money, it happened. Yun ang nakita ko. Mangyari talaga siya. Nakikita ko kasi it's more unstuck yung situation. Hoping, malalakpasan mo naman siya sa nakikita ko dito. As long as magbigay ka pa rin ng patient and hard work sa sitwasyon. May paghihintay din ako nakikita sa inyo pagdating sa pera or trabaho. Maaari yun yung makakatulong sa'yo para mas more na lumagong muli ang iyong kaperahan or trabaho man yan. May paghihintay na sitwasyon. Arigato namaste, God bless.